Tinanggal sa PBA, nakasuhan ng attempted homicide, ilang beses nasangkot sa panununtok, at maging ang pangalan ni Vice President Sara Duterte ay nadamay sa isa sa kanyang mga kontrobersya. Halos tuluyang natuldukan ang kanyang basketball career. Pero sa kabila ng lahat ng ito, nakabalik pa rin siya sa professional basketball. Paano nga ba nangyari iyon? Ito ang buong kwento ni John Amores, isa sa mga pinaka-kontrobersyal na pangalan sa Philippine basketball. Bago pa man makilala ng buong bansa, si John Amores ay isa lamang sa mga manlalaro ng Jose Rizal University o JRU sa NCAA. Hindi siya ang pangunahing scorer ng kanyang koponan, ngunit kilala siya bilang isang matapang at masipag na depensibong manlalaro. Dahil sa kanyang sipag at determinasyon, marami ang naniwalang may kakayahan siyang makarating sa PBA. Ngunit noong 2022, nagsimula ang serye ng mga kontrobersyang tuluyang nagbago sa kanyang buhay. Sa isang pre-season game laban sa University of the Philippines, nasangkot siya sa isang insidente kung saan nasuntok niya ang UP player na si Mark Belmonte. Nagtamo ng injury ang kalaban at kinailangan pang sumailalim sa operasyon. Maraming basketball fans ang nagsabing hindi na ito simpleng pisikalan sa loob ng court, kundi isang seryosong insidente na dapat pagbayaran. Ngunit ang mas malaking kontrobersya ay dumating makalipas lamang ang ilang buwan. Sa NCAA Season 98, sa laban ng JRU at College of St. Benilde, habang papatapos na ang laro at lamang na ang Benilde, biglang tumakbo si John Amores patungo sa bench ng kalaban at nanuntok ng ilang manlalaro. Kumalat ang video sa social media at naging isa ito sa pinakamatinding insidente sa kasaysayan ng collegiate basketball sa Pilipinas. Agad siyang sinuspinde ng NCAA at inalis sa lineup ng JRU. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Maraming personalidad sa basketball ang nagpahayag ng pagkadismaya. Sa social media naman bumaha ng mga komento. May mga nagsabing wala na siyang lugar sa basketball. May ilan ding nagsabing sayang ang kanyang talento dahil paulit-ulit siyang nadadala ng kanyang emosyon. Habang mainit pa ang usapin, isa pang kontrobersya ang lumitaw. Nagpadala ng liham ng suporta si Vice President Sara Duterte kay John Amores. Sa liham hinikayat siyang bumangon, matuto sa kanyang mga pagkakamali at huwag sumuko. Ayon kay Sara Duterte, naniniwala siyang mahalaga ang pagbibigay ng pagkakataon sa isang taong handang magbago. Ngunit hindi ito naging maganda ang pagtanggap ng lahat. Maraming netizens at ilang personalidad ang bumatikos sa liham. Para sa kanila, tila mas nabigyan ng simpatya si John Amores kaysa sa mga manlalarong nasaktan sa insidente. May ilan ding nagsabing sana ay nabanggit o nabigyan din ng suporta ang mga biktima. Dahil sa kanilang pananaw, mahalaga ring kilalanin ang naging epekto ng pangyayari sa kanila. Dahil dito, naging mainit na usapin sa social media ang liham at lalo pang nahati ang opinyon ng publiko. May mga sumangayon na dapat bigyan ng pagkakataon ang isang taong nagsisisi at gustong magbago, habang ang iba naman ay naniniwalang dapat unahin ang pananagutan at ang pagkilala sa mga naapektuhan ng insidente. Sa kabila ng lahat ng batikos, dumating pa rin ang pinakamalaking oportunidad sa kanyang basketball career. Noong 2023, napili siya ng Northport Batang Pier sa PBA draft. Marami ang nagulat sa naging desisyon ng koponan. Ayon sa ilan, naniniwala silang lahat ng tao ay maaaring magbago. Ngunit para sa iba, hindi raw dapat mabigyan ng professional contract ang isang manlalarong may ganitong kasaysayan. Sa kanyang mga unang laro sa PBA, ipinakita niya ang kanyang kakayahan bilang depensibong manlalaro. Hindi siya pangunahing scorer, ngunit naging mahalagang bahagi siya ng rotation ng koponan. Marami ang nag-aakalang ito na ang simula ng kanyang redemption story. Ngunit noong 2024, muling nasangkot ang kanyang pangalan sa isang mas mabigat na usapin. Ayon sa mga ulat ng pulisya, matapos ang isang basketball game sa Lumban, Laguna, nagkaroon ng alitan na kalaunan ay humantong sa isang insidente ng pamamaril. Kaugnay nito, isinampa laban kay John Amores ang kasong attempted homicide. Kusang loob siyang sumuko sa mga awtoridad at dumaan sa legal na proseso. Pagkaraan, nakapagpiyansa siya habang nagpapatuloy ang kaso.
Dahil sa pangyayaring ito, agad siyang sinuspinde ng PBA. Binawi rin ng Games and Amusements Board ang kanyang professional license, kaya hindi muna siya maaaring maglaro bilang professional basketball player. Muli na namang umani ng matinding batikos ang kanyang pangalan. Sa social media, maraming nagsabing, ilang pagkakataon pa ba ang ibibigay sa kanya? May iba namang nagsabing, sayang ang talento kung paulit-ulit ang kontrobersya. May ilan ding nagsabi na ang pagiging mahusay sa basketball ay walang saysay kung hindi ito sasabayan ng disiplina. Ngunit mayroon ding nagsabing dapat hintayin ang magiging resulta ng legal na proseso bago tuluyang husgahan ang kanyang pagkatao. Habang nagpapatuloy ang kaso, lumabas ang mga ulat na nagkaroon ng pribadong kasunduan o private settlement ang magkabilang panig. Naghain din ang complainant ng affidavit of desistance. Gayunman, mahalagang tandaan na ang affidavit of desistance ay hindi automatikong nagpapatigil o nagpapawalang bisa sa isang kasong kriminal. Ang magiging direksyon ng kaso ay nakabatay pa rin sa desisyon ng mga kinauukulang autoridad at sa ebidensyang kanilang sinusuri. Habang wala siya sa professional basketball, sinabi ni John Amores na sumailalim siya sa counseling, psychological evaluation at anger management programs. Ayon sa kanya, layunin nitong matuto siya sa kanyang mga pagkakamali at mabago ang kanyang pag-uugali. Kalaunan, naibalik ang kanyang professional license dahil dito, muli siyang naging kwalipikadong maglaro sa professional basketball at nabigyan ng pagkakataong makabalik sa PBA. Bakit siya nakabalik? Para sa mga opisyal na sumuporta sa kanyang pagbabalik, isinasaalang-alang ang mga naging hakbang niya sa rehabilitasyon, ang pagdaan niya sa mga kinakailangang pagsusuri, ang mga sumunod na legal na pangyayari at ang paniniwalang may kakayahang magbago ang isang tao. Hindi ibig sabihin nito na nabura ang mga nangyari noon. Sa halip, isa itong panibagong pagkakataon na kailangan niyang patunayan sa loob at labas ng basketball court. Ngunit hindi pa rin nawala ang mga batikos. May mga netizens na nagsabing hindi na dapat siya pinabalik. Ang iba naman ay nagsabing ilang second chance pa ba ang kailangan niya? May ilan ding naniniwalang hindi magandang halimbawa sa mga kabataang atleta. Ang paulit-ulit na pagbabalik matapos ang sunod-sunod na kontrobersya. Sa kabilang panig, may mga sumuporta rin sa kanya. Para sa kanila, kung ang isang tao ay nagsisikap magbago, humaharap sa proseso ng batas at handang itama ang kanyang mga pagkakamali, nararapat lamang na magkaroon siya ng pagkakataong magsimula muli. Hanggang ngayon, hati pa rin ang opinyon ng publiko tungkol kay John Amores. Para sa iba, karapat-dapat siyang bigyan ng isa pang pagkakataon. Para naman sa iba, mahirap nang mabawi ang tiwala matapos ang sunod-sunod na kontrobersya. Sa huli, nasa bawat tao na ang paghusga kung sapat na ba ang kanyang mga ginawa upang muling pagkatiwalaan sa professional basketball. Ano ang masasabi ninyo? Karapat-dapat ba si John Amores sa isa pang pagkakataon sa professional basketball? O sa tingin ninyo ay sapat na ang mga nangyari upang tuluyan ng magsara ang pinto para sa kanya? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section.